Dala ko ngayon ay labis. Lagi ninyo ito siguradong kasama, kahit ikaw, sa iyong trabaho, lalo na ikaw, Carmina. Ang labis ay napakasimple, kung tutuusin. Maliit, payat, madaling mabali, kung hindi, iingatan. Pero sa kabila ng kanyang pagiging payat, may malalim itong aral na pwede natin pagnilayan, lalo na sa araw na ito ng inyong kasal, Mark Anthony at Carmina. Una, ang lapis ay para magamit mo, kailangan tasahan. Hindi magagamit pag hindi tatasahan. At tinatasahan ito upang makapagsulat ng maganda at maayos. At kung kayo ang lapis na tatasahan, isang matinding pagsubok at malupit na karanasan ang matasahan. Ganyan din sa buhay ninyo bilang mag-asawa, Mark Anthony at Carmina. Hindi palaging madali ang buhay bilang mag-asawa. May mga pagsubok ng pagtatasa sa inyong karakter, pagkakaiba ng ugali, maliliit na tampuhan, mga hamon sa pamilya o di kaya naman ay sa trabaho. Pero tandaan ninyo, bawat pagsubok ay hindi upang sirain kayo, kundi para mas maging matatag at maging maganda ang pagsusulat ninyo ng kwento ng inyong buhay bilang mag-asawa. Ikalawa, ang tunay na halaga ng lapis ay nasa loob, wala doon sa labas. Hindi ang makintab na balot ito at maganda, kundi ang graphite o yung charcoal doon sa loob. Yun ang mahalaga dahil yun ang nakapagsusulat. Ganon din naman sa pagmamahala ninyo bilang mag-asawa, Mark Anthony at Carmina. Hindi mahalaga kung gaano kaganda ang kasal, kung gaano karami ang likes na makukuha ninyo ngayon sa social media, o kung gaano karami ang regalo na natanggap ninyo, o di kaya naman ay kung gaano kaganda ang inyong prenup. Ang mahalaga ay ang tunay ninyong nararamdaman na pagmamahalan sa isa't isa, ang inyong paninindigan, ang inyong pag-uunawaan, at ang inyong pagtanggap sa isa't isa. Iyon ang mahalaga. Hindi rin mahalaga kung ang inyong panlabas na itsura ay maganda o guwapo, Mark Anthony. Ang mahalaga ay ang inyong ugali, ang inyong salubin sa isa't isa. Sa lapis, itinatapon ang panlabas upang makita ang kalooban na siyang pinakamahalaga. Kaya, huwag kayong mag-focus sa panlabas, kundi sa kalooban, at palabasin ninyo sa inyong pagsasama ang tunay na pag-iibigan. Ikatlo, ang lapis may pambura, may eraser. Ipinapaalala nito na walang perpektong tao. Lahat ay pwedeng magkamali, ngunit may pagkakataon ang bawat isa upang maitama ang anumang pagkakamali sa buhay. Magkakamali kayo, Mark Anthony at Carmina. Minsan, masasaktan ninyo ang isa't isa. Pero tulad ng pambura, laging may pagkakataong humingi ng tawad at magpatawad. Lagi ninyong gamitin ang pambura ng pag-ibig para sa pagkakamali ng bawat isa. Okay lang magkamali. Basta, lagi kayong nakahanda na burahin agad upang maituwid ang anumang pagkakamali ninyo bilang mag-asawa. Hindi kayo perpekto at walang perpektong pagsasama. Kung mayroon mang perpektong pagsasama, yun ay ang pagiging imperpekto ng mag-asawa. Perfectly imperfect. Ika nga. At panghuli, ang lapis ay ginagamit upang magsulat ng kwento. Simula ngayon, kayo na ang magiging mga manunulat ng inyong kwento ng buhay mag-asawa. Hindi ko alam kung saan kayo dadalhin ng inyong kwento, maging sa panahon ng tagumpay o panahon ng pagsubok sa inyo. Pero kung ang Diyos ang magiging gabay ng inyong pagsulat, tiyak na magiging maganda at makabuluhan ang inyong istorya. Kaya lagi ninyong isasama ang Diyos sa anumang kwento ng inyong buhay mag-asawa na inyong isusulat upang ang kwento ng bidang mag-asawa ay maging "and they live happily ever after" ang ending. Kaya, Mark Anthony at Carmina, huwag kayong matakot magpatasa kapag kailangan. Alagaan ninyo ang tunay na nilalaman ng inyong puso. Matutong magtama ng anumang pagkakamali at magkasama ninyong isulat ang isang kwento na magiging inspirasyon, hindi lamang para sa inyo, kundi sa lahat na makababasa ng buhay ninyo bilang mag-asawa. Pagpalain kayo ng Diyos
ngayon at magpakailanman. Amen.